with chapter 14. Dito sa chapter 40 verse 27 to 31. Bakit sinabi mo ako at sinasabi mo, Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng ating Diyos ang kahatulan ko? Hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon ang may alam sa wakas ng lupa, hindi nanlalatao ng papagod man, walang nakatarok ng kanyang unawa. 29. Chapter 14 ng Isaiah. So verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanagalan niya ng kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuhay. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y papailanlang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsitakbo at hindi mga kapagod. Sila'y magsilakad at hindi mga hihina. Tayo dumalangin rin natin kay Brother Francisco ang pangunan. Salamat kami po yung napadama po din sa pakikinig ng mga salita kaya ng ating mga katulungan. Piling namin naman na kung pagpalain, pangailangan ng bawat isa na tutunan at gamitin niyo rin po ang pinagmalipin sa lugar ng tulito, bigyan siya ng kapangyarihan ng simula sa iyo. Inspirasyon upang pahayag ng kaloob ng isang salamat po kayo na ito ay aming kasama at alam po namin yung ilang pinagulong namin. Maraming salamat sa ilang nagkamalasiya sa pangalan ng isang Jesus. Amen. Tingnan mo natin ang awilin ni Sister Sarah. See
dapat pag-usapan natin yung bagay na yan at yung iba pang bagay na ating pag-usapan mamayang hapon. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay confident hope. Ito nga po sa ating teksto sa Isaiah. Sabi niya rito, ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila ay papailanlang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi makapagod. Sila ay magsisilakat at hindi mga nakikina. Kaya nga dito, bawat individual na mga tinawag ng ating Panginoon, mga Kristiyano, kung minsan ay dumaranas ng mga struggle sa buhay, naging hanggang sa mga oras na ito. Maaaring ito ay health-related sa ating kalusugan, maaaring ito ay emotional, and maaaring ito rin ay related sa spiritual na ating kalagayan o ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dito sa Isaiah, chapter 40, verse 27, 31, at siyang pagbabatayan natin sa ating pag-aaralan, ang Israelita ay facing difficulties. May mga kinakaharap sila ng mga kahirapan, mga struggle sa kanilang buhay. Subalit, sinabi ng Panginoon na kinakailangan nilang maghintay on the Lord, maghintay sila sa Panginoon, at sa sitwasyon nilang iyon, nagkaroon sila ng pusong para baga iniisip nila na hindi ba alam ng Panginoon itong aming kalagayan na to? Pero alam po ba ninyo na alam ng Diyos yung kanilang naging kalagayan? At sa gayong paraan, inilagay din sila ng Diyos sa kalagayan iyon at mayroong rason ng ating Panginoon. There's a reason for everything. Sa buhay ng isang tao, kung bakit nangyayari sa kanya ang mga bagay na kanyang dinadanas, maging sa mga oras na ito. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, naway maging aware tayo at maunawaan natin kung ano nga ba talaga yung mga plano ng Diyos sa ating buhay, sa lahat ng mga sitwasyon na ating dinaranas. Una, sabi nga, God is fully aware of our situation. Sabi nga niya dun sa verse 27 to 28, alam ng Panginoon lahat eh. Sa 27, sabi niya, bakit sinasabi mo, Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lihim sa Panginoon, at nilalagpasan ng ating Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Kaya nga po dito, yung Panginoon na nakakaalam ng ating buhay, sabi nga niya, He created the world at the end of the earth, hanggang sa wakas ng lupa. Alam ng Diyos yung mangyayari sa atin. He knows it before it happened. Alam na niya bago pa man mangyari yung mga bagay na yon sa ating buhay. Alam ng Panginoon yung bagay na yon. Kung minsan bilang tao, parang iniisip natin nung pag mayroon tayo narinig na isang bagay, nasusurprise tayo, di ba? Nasusurprise tayo. Pero ang Diyos alam na niya. Minsan nagtatanong pa lang tayo, bakit nangyari yung bagay na yon? Ay, ganun pala ang nangyari. Nakakagulat yung nangyari ganito.
Nagugulat tayo pero ang ating Panginoon, aware na siya, alam na niya kung ano yung nangyari. Bakit? Kasi omniscient, omnipresent siya eh. Omnipotent. Lahat ng bagay alam ng Panginoon. At sabi pa niya, hindi siya napapagod and not grow weary. Hindi rin siya nag-aalala. Hindi siya napapagod sa lahat ng mga gawa ng kamay ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon. Kuminsan ng tao, maririnig mo sa kanya, pagod na ako. Kailangan ko lang magpahinga, di po ba? Kuminsan sa dami ng mga obligasyon na kailangan mong gawin. Kuminsan ng tao, kahit na walang ginagawa, konting trabaho lang, kuminsan nagre-reklamo na, di po ba? Umaangal na. Pero ang ating Panginoon, for all the work that He has done, lahat ng ginawa ng ating Panginoon, mula sa paglalang hanggang ngayon, nabubuhay tayo, na inaabangan, inaantabayanan, itinagkakaloob yung ating mga kailangan. Sabi niya, hindi siya napapagod. He never rests. Hindi siya nagpapahinga. He never sleeps. Yan ang ating Panginoon. But it still has His power. Mayroon pa rin siyang kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng mga bagay na yon, hindi siya nagpapahinga sa paggawa ng mabuti para sa atin. Hindi siya natutulog. Binabantayan ka rin niya sa bawat araw. Walang hanggang Diyos. Hindi siya tumitigil sa kanyang pagsubaybay sa atin. Tayo bilang mga tao, kuminsan nandalata tayo, di po ba? Nauubos yung lakas natin sa pagtatrabaho, paggawa sa ating physical na mga gawain. Kaya sabi natin, pagod na ako. Kailangan mong magpahinga. Pagkatapos mong magpahinga, di ba, na-regain natin yung ating lakas. Pero ang ating Panginoon, sabi niya, hindi siya nagpapahinga. Sa lahat ng mga gawa ng Diyos, sa sangkatauhan. Kaya nga po dito, yung confidence natin, yung ating pag-asa, hindi false ito, hindi ito dapat pag-alinlanganan ng bawat anak niya o kanyang mga nilalang. He has it all planned. Pinagplanuhan na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya dito sa 115 verse 3 ng mga awit, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Kaya kung ibig gawin ng Diyos ang isang bagay, nagagawa niya yung bagay na yun. Kontrol niya lahat ng bagay na yan. Kahit yung mga nangyayari sa buhay natin, maging yung mga natural calamities na yan. Kaya kahit nasabihin natin kung minsan, sana hindi na lang siya tumakay doon. Sana dinala namin siya sa doktor. Sana ganito. Pero alam niyo po ba, ibig na ng Diyos na mangyari yung bagay na yon, na may hawak ng lahat sa ating buhay. Na kahit yung may sakit, kahit dalhin mo pa siya sa doktor kung talaga yun na yung itinakda sa kanya, pinahintulutan na ng Panginoon yung bagay na yun. Nakaplano na lahat. Kasi sinasabi dito sa mga awit, ginagawa niya ang kanyang ibigin. Sabi niya, ang kanyang ibigin ng aming Diyos na nasa langit. Kaya nga po, God knows all things. Alam niya lahat ng bagay. At sabi pa niya by name, tinatawag sila sa pangalan. Eh sabi niya dito sa 46,
40 verse 26, Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang mukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Kaya sinasabi niya dito, tinatawag niya sila sa pangalan. Sino mo kilala ka ng Panginoon? Kilala niya ang lahat ng mga tao. Kaya nga sabi sa akin ni Brother Arvin, out of billions of your child to be, tinawag siya ng Panginoon. Memorize niya. Alam niya, aware siya. Tayo, limitado yung ating dunong, di ba? Sa mga teacher minsan, ilang buwan bago na memorize yung mga pangalan ng kanyang estudyante. Minsan naglalagay pa ng name tag. Bago ma-memorize yung kanilang pangalan, ano nga bang pangalan mo? Minimemorize niya. Minsan ang natatandaan niya, ito yung pinakamatalino. Yun yung unang natatandaan, di ba? Yung pinakamakulit, yan, yung mga unang natatandaan ng mga teacher. Doon nila na memorize yung mga pangalan nila. Kaya ang ating Panginoon, sabi niya, dito tinutuos niya ang kanilang upo ayon sa bilang, pati yung bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan. Kaya sa umagang ito, kilala ka ng Panginoon. Sana makilala tayo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Natunay na nagmamahal sa Kanya. Sabi niya, the very hairs of our head are numbered. Maging yung mga buhok natin na yan. Kaya kung minsan may mga falling hair, di ba? Ay, dami. Dapat maghahanap ng shampoo na papatubo, lalo yung mga wala na. Kahit na ang mahal-mahal ng shampoo, binibili nila para tumubo yung kanilang buhok. Pero alam niyo po ba na pinapahintulot dyan ng Panginoon? Sabi niya maging yung bilang ng buhok natin. Kung ayaw niya na mahulog yan, kahit wala kang shampoo na mamahalin, na aloe vera o ano pa man, nandiyan pa rin yan, mananatili pa rin yan dyan. Kaya nga, kilala tayo ng ating Panginoon. God knows all things. Even He knows who are hard-headed and obedient. Alam niya kung sino yung mga matitigas ang ulo. Kilala rin niya yung mga obedient sa Kanya. Kilala rin niya yung mga reklamador. He knows our personal struggle. Yung may struggle sa buhay natin. Your feelings. Yung mga damdamin na yan. Yung mga aches. Yung mga sakit na nararanasan natin, even our limitations talaga ng Panginoon, our grief and loneliness, yung ating mga pangungulila, yung anxiety, yung ating mga kabalisahan, the money in your pocket, kung mayroon pang laman yung mga sitakang niyan, alam niya kung ano ang iyong mga kabalisahan, kung ano ang iyong mga pangangailangan. Your heart, yung puso mo, at kung ano yung nakaluklok dyan, kung ano ang iyong nasa kaisipan. Kaya nga sa umagang ito, alam niya eh. Alam niya ang iyong kalagayan. Kaya alam din niya kung anong solusyon ng lahat ng iyong mga pataling. Kaya ang ating Panginoon, sinakalinga din niya yung kanyang mga anak. Kahit naman kung minsan, wala na, kumakain pa rin naman tayo ng 3 times a day, di po ba? Mayroon na ba dito hindi kumain ng 3 beses sa araw? Maliban na lang kung talagang ikaw nag-aayon o para sa gawain ng Panginoon, hindi ka kakain ng 3 beses. Maaring 1 meal lang, makainin mo sa isang araw. Pero nakikita ko ang mga tapat sa ating Panginoon, kahit papano, kahit na hindi naman masarap yung ulam, kumakain pa rin sila ng 3 beses sa isang araw. Di po ba? Yung mga iba nga kailangan pang magdalhan ng basura bago sila makakain. Di po ba?
Yung mga iba, lumulugod sa puti bago sila makakain. Si Lazarus, sa kanyang buhay, yung talagang naranasan niya, di ko ba naghahangad na mapakain na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Yun yung naging kalagayan ni Lazarus. Pero bakit nakarating siya dun sa langit, mga kapatid? Dahil inaccept niya yung kalagayan niya yun, at hindi yun ang naging reason na siya ay magalit isumbat sa Panginoon kung ano yung kanyang kalagayan. Pinapakabuti ng Panginoon sa atin. Kung minsan dumadanas tayo ng kahirapan, ng mga struggles, ng mga problema na hindi natin problema, na ating sinuproblema kung minsan. Pero salamat na mayroong Panginoon na sumasama sa atin. May mga dumadamay sa atin sa panahon ng mga kahirapan, ng mga karamdaman, kaya ng ating Panginoon. Kaya sila kailangan natin ibigay yung ating puso sa Panginoon, yung ating pag-asa sa Kanya. Hindi sa mga bagay na nakikita. Dahil kung minsan, mahal yung taong inaasahan mo, mag-fail siya. But God never fails. Ang Diyos kailanman ay hindi siya nagkulang. Handa siya magbigay kung minsan sa iyo ng hamon kapag nauubos na ang iyong lahat. Kaya sinasabi niya rito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Kaya mayroong lakas kay Kristo na kung minsan sa buhay natin sabay-sabay yung mga dumarating na mga kapagsubukan. But God is capable. He is also available. Lagi siyang handa. Lagi siyang handang sumaklolo sa atin. Sabi niya rito sa Ephesians chapter 3 verse 19, sobrang lakas yung ating mic. Pati nila. 3:19-20. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di matayog ang kaalaman, upang kay mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang taganan ng higit sa lahat ng ating iniisip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Kaya po dito makilala natin yung pag-ibig ni Kristo na di matayog ng kaalaman, upang kayo ay mga puspos ng kapuspusan ni Kristo. Ngayon, sa makapangyarihang Diyos na gumawa, ng ating Panginoon na gumawa ng lahat, keep or grow well. May mga tao minsan dumadating na sa point na nagugulumihanan. But God is able to succor us nang di matayog na kanyang kabutihan. Handa kanyang paklolohan sa umaga ito. So, sabi niya, ang tao may fail. Mag-fail siya. Maraming mga tao na nahulog. They fail. Si Alexander the Great, dakila na to. Pero na-fail pa rin siya. Si Solomon, maybe your friend, the people around you, sa mga taong nasa palibot natin, even your loved ones. But God never fails. Ang Panginoon, kailanman, kapag ibinigay natin ang ating tiwala sa Kanya, hindi Kanya bibiguin kailanman. Kaya maganda ibigay natin sa kabay ng Diyos ang lahat. Hindi sa kanino mang tao. Nagtiwala ka sa Kanya, hindi naman pala siya mapagkakatiwalaan. Diba? Pero sa Panginoon, kapag ibinigay natin sa Kanya, fully our trust to God, makikita mo na walang limit yung Kanyang magagawa sa atin. Walang kasimula at walang hanggan. Siya ang Alpha at ang Omega, ang ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng tao sa mundo ito, nagwawakas yan. May span of time na uubos, natatapos yung kanilang kapangyarihan. Kaya ang ating Panginoon, hindi natatapos ang Kanyang kakayanan, yung Kanyang kapangyarihan. At alam niya ang Kanyang ginagawa, di po ba? We do not have this understanding. Hindi natin kayang arukin kung minsan
yung pagkaunawa ng ating Panginoon. Doon sa ating pinag-aaralan sa Isaiah, dito sa verse 12 to 14, sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng dasa na nagsilip ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga palimbang at ng mga burol sa timbangan. Sino pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon upang kanyang katangguni ay nagtuturo sa kanya? Kanino siya humingin payo at sino nagsaysay sa kanya at nagturo sa kanya sa landas ng patulan at nagturo sa kanya ng kaalaman ay nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa. Kaya nga po dito, sabi niya dito, sino daw? Sino daw sa atin? Sino matalinong tao sa mundo ito? Na nagtangguni sa Panginoon, na nagsabi sa Panginoon na ganito ang gagawin mo, na taglay ang karunungan ng Diyos. Di po ba't wala? Yung mga presidente, yung mga hari, kung minsan nagkakaroon sila ng mga cabinet, di po ba? Yung mga sekretary sila, may mga appointees yan, mga counselors para magbigay sa kanila ng payo kung ano ang gagawin nila sa ganitong agency, lalo sa pagpapalakad ng mga bansa to govern the country. Kaya ang ating Panginoon hindi na kailangan ng earthly wisdom to govern the universe para pangunahan niya ang mundo. Bakit? Sapat na makapangyarihan ng Diyos. Walang hanggaling kanyang karunungan. Inilisip mo pa lang, gagawin mo pa lang, alam na ng ating Panginoon. Kaya hindi natin pwede sa ikot-ikutin sa ating kamay ang ating Panginoon. Mga kapatid, nadalangin siya, na ngayon lalapit ka, bukas gagawa ka na naman ng kasalanan. Hindi yun. Ang ibig ng ating Panginoon na mangyari sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. Kundi ibig niya, kung talagang ikaw ay Kristiyano ka pa rin, bukas, sa darating na mga araw, ang iyong patotoo ng kaligtasan ay nananatili yung bagay na iyon. At iniingatan mo na ikaw'y huwag galawin ng masama. Na ikaw'y mabuhay sa kanyang kalooban. Kaya ang ating Panginoon, alam niya lahat eh. Ang tao, limitado ang alam natin sa isang tao. Hindi natin alam yung buong istorya ng kanyang buhay. Kaya hindi natin kailangan magsalita ng laban sa kalimutan dahil hindi natin alam, hindi natin araw kung ano talaga, kung gaano siya kalalim sa Panginoon. Hindi natin kayang basahin yung bagay na yun. Kaya makikita mo yung pagkakabig-unput siya, mahirap lang yung buhay niya. Pero hindi natin kayang arutin yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Kung gaano pa lang pagmamalasakit niya sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga dito bilang mga Kristiyano, na-fellowship natin ang ating Panginoon, kung ano yung concern ng Panginoon, kung ano yung minamahal ng Diyos, yun din ang minamahal ng kanyang mga anak. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, mahal tayo ng Diyos, mahal din natin yung ating mga kapatid. Di po ba? Mahal kung minsan nagkukulang, na pala kailangan pala niya yung hamon mo, at hindi mo maipagkaloob yung bagay na yun. Nasamantalang yung mga bagay na yan ay walang bayad. Meron tayong isang kapatid na ewan ko kung na-receive yung text na yun, hospital siya. Pero ngayon nakalabas na rin siya. Kaya yun yung sinasabi na yung mayroon tayong fellowship sa isa't isa. Nakabahagi tayo sa buhay niya. Kung ano yung nararanasan niya, nararamdaman din natin yung bagay na yun. Kapag hindi mo naranasan yung bagay at wala lang sa'yo, mayroon malaking natanungan niya sa yung fellowship sa Panginoon. Kaya sa buhay natin ito, sa ating pagtitiwala sa kakayanan at magagawa ng ating Panginoon sa araw na to, nating limitahan yung magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa buhay natin, sabi ko nga, hindi natin kaya unawain yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung minsan parang sabi natin hindi ko maunawaan, bakit ganito yung nangyayari, diba? Dumating na ba yung point na yun sa buhay nyo? Panginoon, bakit ganito?
kahit hindi ko maunawaan. Ibig sabihin lamang yun na limitado yung ating kakayanan. Limitado. Pero ang ating Panginoon, walang limitasyon. Kaya kung kakampi natin ang Panginoon, kung lagi natin sinasangguni sa Diyos yung ating buhay, hindi maaaring tayo mawala sa kamay ng Diyos. Dahil hindi napapayuhan ng Panginoon na lumayo sa Kanya. Kung ipapayo ng Diyos sa atin, na lalo pa natin ibigay yung ating buhay sa ating Panginoon. God has His own time. Mayroon siyang sariling panahon sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Dito sa Acts, chapter 1, verse 6 to 7, tinanong nga siya nila nang sila ay nagkakatipon at nagsasabi, Panginoon, isasauli mo ba ang kaharian ng Israel sa panahon ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya isa yung mga alaga nagtatanong-tanong sa kanya. Sabi ng Panginoon, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga bagay na to. Kaya mayroong panahon ng ating Panginoon eh. Kaya huwag tayo nagmamadali. Maaaring mga bagay na yun na tinatanong natin na natin sa Panginoon, baka hindi pa natin iyon kailangan. Nangyayari ang lahat ng mga bagay na yun according to God's plan, sa mga plano ng Panginoon. Kaya nga huwag tayong nagmamadali, mayroong timing ang Diyos. Timing niya. At hindi siya nagkakamali sa kanyang timing. Hindi siya nauna, hindi rin siya nahuli. Basta't magtiwala lang tayo sa kanya. May sinakda siya na mga panahon sa lahat ng bagay. Basa niyo Ecclesiastes, chapter 3, panahon ng pagsilang, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtawa, panahon ng pag-iyak, panahon ng pag-ibig, panahon ng hate, panahon ng pagkaalam, panahon ng pagkawala, pag-gather, and pag-scatter. Lahat ay may panahon. Kaya napakaganda na unawain natin yung bagay na yun. Kaya sa panahon ng paghihintay natin sa ating Panginoon, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Sa mga oras na ito, tayo pa rin ay naghihintay sa panahon ng Diyos kung kailan siya darating, di po ba? O kayo naghihintay sa katuparan ng inyong mga pangarap? Alam ko may mga pangarap kayo, mga kabataan. May panapanahon yung bagay na yon. Kaya sa panahon ng paghihintay, anong dapat ugaliin ng isang anak ng Diyos? Diba't kailangan ng pagtitiis? Kailangan niya ng pagtitiis. Kailangan umasa. Hindi ka naman maghihintay kapag wala kang pag-asa, di ba? Umasa at manalangin. Huwag natin aalisin yung panalangin doon sa pag-asa natin sa Panginoon. Ba't ka pa dumanangin kung hindi ka naman umaasa sa Diyos, di ba? Kaya kung tayo umaasa sa Panginoon, kailangan natin samahan ng panalangin. Gaano tayo kalapit sa Diyos sa pananalangin? Na-enjoy ba natin yung pananalangin sa ating Panginoon? Ako'y nagagalak minsan na kapag may mga kapatid na talagang hindi maiwasan, na hindi sila makarating sa prayer meeting, naririnig ko sa kanila, na nakikisabay sila sa panalangin. Ginagada nila yung membro ng kanilang pamilya, sila lumuluhod at dumadalangin, sumasabay sa mga anak ng Diyos na dumadalangin. Kaya doon ipinapakita yung kahalagaan, yung value ng pananalangin, ng paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Yung ating dependency sa Kanya. Sa umaga ito. Kaya nga, kailangan natin ng dumalangin at huwag mag-alinlangan. Sabi dito sa Mark chapter 13, verse 32 to 33,
Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang makakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak o diyang ama. Kaya mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Kaya hindi natin alam eh. Kaya anong dapat natin gawin habang tayo naghihintay sa ating Panginoon? Kailangan natin gumawa ng tama, di ba? Hindi ng mali. Yung tama, yung kalooban niya, ang hangarin natin na gawin sa ating buhay na to. Habang hinaantay natin na mayroong pagtitiis ang araw na yon na pagdating ng ating Panginoon. May iba hindi na nakakapagtiis. Tignan natin yung mga bagay na hindi natin nakikita, di ba ba? Hindi natin nakikita yung mga bagay na yon, pero ang Diyos nakikita niya. Sabi dito sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong muling wakas. Sino mo ito, sabi niya, nalalaman daw ng Panginoon yung mga aking iniisip sa inyo. Hindi natin tayong arukin kung ano yung nasa kaisipan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon ng pag-iisip tungkol sa kapayapaan, iniisip pala niya ang patungkol sa ating kapayapaan at hindi ng tungkol sa kasamaan. Sabi pa niya, upang bigyan ko kayo ng pag-asa. Maganda yung pag-asa natin at nasa Panginoon. Mayroong tayong inaasahan sa Diyos. Yung kanyang kamatayan. Alam niyo yung kamatayan ni Kristo? Nung siya'y hinuli na mahudyo at ibabaw sa krus, akala ng mga taong gumawa ng bagay na yun sa kanya, disaster na sa lahat ng mga tao. Yung ginawa nilang pagpapapako sa Panginoon sa krus. Pero hindi, di ba? Hindi yun disaster. It is the greatest victory in all history. Yung ginawa ng Panginoon. Yung pagpapaubaya niya sa kanyang sarili upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Para magkaroon tayo ng buhay at pag-asa. Kaya yung kaisipan ng tao, iba sa kaisipan ng Diyos. Upang bigyan ng pag-asa ang iyong muling wakas sa buhay ng isang tao. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, sa ababa yung mga tao umahasa lamang sa mga bagay na ito na nakikita. Paano kapag nawala na yung mga inaasahan nila? Pinakamamahal niyang bahay niya. Meron nga doon sa amin eh. Tagal niya magtrabaho sa ibang bansa para makapundar ng magandang bahay. Dahil sa pabayan ng katulong, doon sa part ng sumabog yung tangke. Wala, yung pinag-ipunan niya ng napakatagal na panahon. Biglang sa isang bitang batas, nawala yung kanyang pinag-ipunan ng matagal. Kaya kung minsan ganyan, ang mga tao, inaasahan nila ito, mangyayari ito, gagawin ko pa ito, sa year na ganito na yung plano ko, sa ganito na yung mangyayari sa akin, sa year na ganito na yung savings ko sa bangko, ganito na buhay ko, pag out of country na ako, ganyan. Sino na nakaalam ng mga plano niyan? Kung wala yung pagtulong sa'yo ng Diyos.
kung wala yung kamay ng Diyos na gagabay sa'yo. Maaaring hindi na mangyari yung bagay na yun. Kaya nga sinasabi niya dito, ibig ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa sa huling wakas. Ano yung pag-asa? Ano yung ibig niya na asahan natin? Walang iba kundi yung kanyang mga salita. Yun ang ating pagtiwalaan. Yun ang ating panghawakan sa bawat araw. Kaya nga dito, ang ating Panginoon habang ikay lumalakad, nakasama niya. Lumalakad ka na ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon, natatak yung puso niya. Na tinatanggihan mo yung mga gawa ng sanglibutan. You're honoring God. Kung isinasakripisyo mo yung mga personal na mga wants mo for the sake of God, alang-alang sa Diyos. Kaya meron akong mga nakikita ganyan sa panahon ito, na pwede silang mag-prosper, pwede silang tumagana, pero dahil sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoon, tinatanggihan nila yung lalaw ng kanilang katawan, yung sarap ng pagtulog, gumigising ng maaga, dumadalangin, tinatanggihan yung masarap na pagkain kung minsan, nag-aayuno. Bakit? Dahil mahal nila ang gawain ng Diyos. Getting led by to God. When you refuse to do anything contrary to God's word, na hindi yung sarili mo ang pangunahin. Kaya kung ginawa natin yung isang bagay para sa Panginoon, hindi natin sinusumbat yung bagay na yon. Nakaka-bless nga, hindi po ba? Nakaka-bless sa iyong kapwa na ikaw ay lumalakad ng pagtatapat sa Panginoon. Na mayroon kang sinasakripisyo sa iyong sarili, alang-alang sa Panginoon. God will strengthen those who wait for Him. Bibigyan daw tayo ng lahat. Lahat ng mga naghihintay sa Panginoon na mayroong pag-asa, i-renew niya yung ating lakas. Sila'y magpapailang lang, lilipad sila, pero hindi sila mapapagod habang sila'y naghihintay sa Panginoon. Kaya sabi niya rito, i-consider daw natin yung mga taong hindi nakapaghintay. Yung mga halimbawa ng mga taong hindi naghintay sa ating Panginoon. Kung ano naging consequence sa kanilang pagkainit. Kaya nga mayroong alisin dito si Tatay, di ba? Ako'y maghihintay at di maiinit. Sapagkat wala lang yung kasunod. Pero maganda yung lyrics noon. Maghihintay at di maiinit. Hindi lang sa awitin niyan, kundi sa ating buhay. Na talagang naghihintay tayo na mayroong pagtitiis sa ating Panginoon. Yung mga naghintay sa Panginoon na nagkaroon ng pagkainit sa kanilang sarili, hindi naging benefit ito sa kanila. Alam niyo yung mga Israelita ng panahon na sila nasa ilan? Ano ang kanilang ginagawa? Sabi ng Panginoon, mapulot kayo ng pagkain ng ngayong araw na to. Huwag kayong magpasobra. Pero yung mga iba, dahil sa sila'y gahaman, masyado silang nakamnaman sa kanilang kapwa. Namumulot sila. Sabi ng Diyos, pulutin lang nila yung para lang sa kanila eh. Pagkain ng kanilang pamilya. May iba, nagsimbak sila. Mukha sila sobra-sobra sa kanilang pangailangan. Ano nangyari sa kanilang mga hinihimbak? Napapanis, di ba? Hindi lang basta napanis eh. Inuungod pa kaya. Hindi pa uso ang rest noon. Wala pa silang pagtatagwan na rest. Na pwede pa the other day pa. 1 week na pwede pa eh. Makita mo yung rest ni Pastor noon. Maraming pagkain doon. Ayaw niya na nagsakayang ng pagkain dahil grasya, Panginoon. Pero yung mga Israelita noon, dahil sa hindi sila nagtitiwala sa Panginoon, nasabi ng Diyos, huwag kayo mag-ipon kasi bukas mayroon ulit yan. Sinasabi ng Panginoon sa kanila eh. Pero ginagawa pa rin hindi sila nakikinig sa Panginoon. Titigas ang ulo nila. Ipon pa rin sila ng ipon, pinakasobrahan nila. Ayun, bumabaho, inuud pa yung kanilang iniipon.
Kaya nga dito, consider daw natin na example of those who fail to wait. Hindi sila nag-isay. Sino pa? Yung mga Israelita ng mga panahon yun, kapag sila nakikipagtaka, mayroon silang pakikipagdigma, na hindi mo na nila inaantay, hindi mo na nila itinatangguli sa Diyos, yung kanilang lakad, anong nangyayari sa kanila? Nag-fail din sila, di ba? Nagagapi sila. Marami ang namamatay. Umuwi silang kalunan. Umiiyak sila. Bakit hindi na sinangguli sa Panginoon ang kanilang mga lakad? Kaya ganoon ang mga naiinip. Yung mga nagmamadali na hindi muna hinihintay yung sagot ng Diyos sa kanilang mga dalangin. Napakaganda kapag sagot ng Panginoon yung ating itinanalangin. Napakatamis niyan, mga kapatid. You will enjoy the blessing. Mararamdaman mo yan sa iyong puso. Ito na yung tugon ng Diyos sa aking dalangin. Na hindi ka gagawa ng hakbang na labag sa kalooban ng Diyos. Kundi dahil ito yung kalooban niya, aantayin mo na mayroong pagpipili. Magiging smooth yung bagay na yun. Sino pa? Yung naging disaster yung kanyang pagmamadali. Si Saul, di ko ba? Naiinip siya na darating si Samuel. Siya propeta ng Panginoon. Dahil sila'y mayroong pupuntang bakbakan, nagmamadali siya. Ang tagal naman niya. Kaya nakialam na siya dun sa gawain ng propeta ng Diyos, pag-ato. Pinakialaman niya. Hindi niya inantay yung tugon ng Panginoon. Yung answer ng Panginoon. Kaya naghalin siya sa kanyang sarili. Kaya na nangyari sa kanila. Hindi lang napahamak yung buong Israel. Kasi siya natanggal siya kapag kahari. Obedience is better than sacrifice. Kaya magiging disaster ang buhay kapag ang isang tayo nagmamadali at hindi inaantay yung paggabay, yung tulong ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga minamahal sa umagang ito, kapag mayroong taong nag-a-advise sa atin, alam naman natin, na hindi pa talaga yung plano ng Diyos sa buhay natin, at alam din naman natin ang salita ng Diyos. Sasabihin niya tayo, kailangan magmadali tayo. Ganito ang gawin natin. Sabihin mo tayong sarili, sabihin mo sa Kanya, I am firmly and na sa aking puso, sa aking buhay, lahat ng aking gagawin, inaantay ko ang tugon ng Diyos sa panalangin, sa aking dalangin. Di ba napakaganda? Firm ka, yung time ng Panginoon na inaantay mo, yung strength ng Panginoon, kaya makikita mo, yung scheduled time ng Panginoon, matamis yan. Maganda yan. Makikinabang na dyan. Papasalamatan mo siya. Dahil maganda ang mga timing ng Panginoon. Ang mga plano ng Diyos na dapat nating pagtiwalaan. Consider din natin yung may example na mga nag-antay sa Panginoon faithfully. Sino? Una, si Joseph. Si Joseph, the dreamer. Nag-suffer muna siya. Sobrang kapait-paitan ang nangyari muna sa buhay niya. Pero naghintay siya. Naghintay siya ng mayroong pagtitiis. Nabilanggo pa siya. 2 to 4 years, naghintay pa siya doon sa bilangguan. But God is counted him. Itinaas siya. Naging pangalawang tao siya doon sa Egypto. Naging pangalawa siya kay Faraon sa timing ng Diyos. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagiganti nung panahon na yun na pinasper na ng Diyos yung kanyang buhay. Kaya alam ng Diyos kung sino yung kanyang i-bless. Tignan mo si Joseph. Alam ng Panginoon na hindi siya magmamalaki na kung ibigay man sa kanya yung
blessing sa panahon yun, alam ng Panginoon na mamahalin pa rin niya yung kanyang mga kapatid na nagsakril sa kanya, na gumawa ng masama sa kanya. Sino ba yung nagantay? Si Abraham, naghintay siya ng 35 years. Ilang taon na kayo naghihintay, Sister? 2 years? Si Abraham, si Sarah, naghintay sila ng 35 years nung mangako ang Diyos sa kanila at dumating the most awaited na anak, walang iba kundi si Isaac, na bigay ng Diyos. Kasi kung kapag ikay naghihintay sa Panginoon sa mayroong pagtitiis, ibinibigay niya. Pero man sinasabi naghintay ng isang minuto lang. 1 minute. Pag hindi ko ibibigay ito pa rin 1 minute, bala ang gagawin ko. Ganito na yung plano ko. Kaya iba na kaagad. Yung naghihintay, nagtitiis siya. Dumadalangin, umaasa sa magagawa ng Panginoon. At hindi sa papanguli na to, si Jacob, di ba? Naghintay siya dun sa kanyang pinakamamahal na si Raquel. Pero mo, nagigit siya, nagpastol siya, ano pa? Nagtiis siya ng maraming panahon. Ginaya pa siya ng 7 years, another 7 years. Pero naging matamis after 14 years, nagpa sa kanya yung kanyang minamahal. Kaya huwag yung mga instant. Kailangan yung pinagtitiisan. Para matamis. Para pahalagahan mo. Ikay nag-aaral, nagtitiis ka. Yung mga iba nga nagtitiis, naglalaban si Jason, di ba? Kung basahin yung istorya ni Jason, kasama niya yung nanay niya sa kasay. Nandun sa likod, yung kapatid pa niya nandun, nandun sa likod ng nanay niya, sana naman, sumasama sa nanay niya magbanlaw ng nilalabahan ng nanay niya. Siyempre, pagtitisyon. Para maging isang araw, naging senador ba siya? Senador na siya, no? O wala na siya sa training ngayon. Naging mata siya. Kasi nagtiis siya eh. Hindi naman siya agad-agad. Andyan na kaagad yung pangarap mo eh. Shook. Kung nakaganyan ka lang. Nakaganyan ka lang sa mga magulang mo. Kapag hindi naman na nila kayang magbigay, sulitan mo naman ng pagsisikap mo, pagtulong mo, ang laki-laki na ng mga buto mo, tumulong ka na maglansa, tumulong ka na maglaba, tumulong ka na magluto, tumulong ka na magwalis. Yun yung pinakamahirap na buhay eh. Sa mga anak. Oo, okay pa pag little babies pa kayo, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwede na eh, mga kumakanta dito, pwede na magdala ng taso sa lamesa eh. Pwede na magdala ng dinero sa dati kapag pagod sa trabaho eh. Pwede na hawakan yung walis kahit na hindi nawawalis ang lahat. Papakita mo lang na bilong ka, na kasama mo sila sa sakripisyo, di ba? Kaya lahat ng bagay na ibig natin kamsiin in the future para maging magandang resulta, may kasamang pagtitiis, paghihintay, pagsasakripisyo, hindi ng pagmamadali. Kaya ang time belongs to God. Lahat na nagsisiwala sa ating Panginoon, hindi tayo mapapahiya. Kontrol niya ang lahat ng bagay. He is alive forevermore. Buhay ang ating Diyos. Lahat na nagbibigay ng kanilang tiwala sa ating Panginoon ay tatayo na mayroong pagtatagumpay. Hindi mapapagod. At hindi ka mamumove sa kanya. Hindi ka makikilos kailanman. Ano man ang mangyari, kagaya ng sinabi ni Pablo, walang makapag-iwalay kayo sa pag-ibig ni Cristo. Kaya po yung ating napag-aralan. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat, tayo tumayo. Tayo dumalangin.